Magandang araw, kakabsat. Nagpapasalamat tayo sa itaas dahil sa loob lamang ng isang linggo ay 8 inahin ang magkakasunod na nanganak. 45 days ang ating antayin bago iwalay ang ating mga biik. Pagkatapos ay dadalhin natin sila sa tinatawag naming hardening phase or kulungan kung saan doon ay tuturuan natin silang kumain ng solid food. At gradually ay i-introduce na natin sa kanila ang pagkain ng organic or natural food na available sa ating bukid, kakabsat. Magandang araw, kakabsat. Pinaghalong shredded Napier grass at banana trunk o puno ng saging ang ipapakain natin sa ating mga alagang native pig ngayon. Hahaluan natin ng drak ng palay o drak ng mais at lalagyan natin ng konting asin at molasses. Dumami ang nag-i-inquire tungkol sa pag-alaga ng native pig. Ang pinakamagandang gawin ay magtanim muna tayo ng alternative na pakain bago tayo mag-umpisang mag-alaga, kakabsat. Magandang araw, kakabsat. Para sa kasama naming magsasaka, pinapaalam namin na magkakaroon ng konting adjustment sa singil para sa ating land preparation. Ito ay resulta ng nararanasan nating global fuel crisis. Huwag po kayong maglala dahil ang increase lamang ng presyo ng krudo ang madadagdag sa inyong babayaran kada ektarya. Alam ko po na mahirap banggitin ang salitang happy farming sa ngayon, pero kailangan natin magpatuloy, kakabsat.
Pakita mo sa kanila. Doon, laban, doon. Magandang araw, kakabsat. Mangga na pinitas sa aming bukid ang pinapakain ng aming Tatay Berto sa aming mga alagang native pig ngayon. Marami ang nagtatanong at nag-i-inquire kung hindi ba tinatamaan ng ESF o African Swine Flu ang mga native pig. Lahat po ng klase ng baboy ay pwedeng tamaan ng ESF. Mas pinili lang namin na alagaan ang native pig dahil mas resilient sila sa pabago-bagong klima sa Pilipinas, lalo na kung ang setup ay katulad sa amin na nasa bukid, kakabsat.